Hello mga ka-Wonderham! Ang video natin ngayon ay Learning Task 4 ng Grade 10. Hindi ko na alam kung anong week to, nalilito na ako. Basta, Task 4 tungkol sa circle. So, meron tayong word problem. Ita-translate ko na lang sa Tagalog para madali nating maintindihan. So, ang sabi dito, si Ginoong Roberto Garcia, isang hardinero sa munisipyo sa San Pedro, Laguna. Shoutout nga pala sa mga taga San Pedro, Laguna, Binyan, Laguna, Los Baños, Canlalay, Santa Rosa, Laguna. Shoutout sa inyong lahat. Namimiss ko nang pumunta ng Laguna. Dadaling ko uli dyan si Lamer. May Laguna dito, diba? Ay, yung Laguna dito. Dadalhin ko uli si Ate Ham sa Laguna soon pag pwede na kaming umuwi ng Pilipinas. So, yung commercial lang po yun. So, si Ginoong Roberto Garcia, isang hardinero sa munisipyo sa San Pedro, Laguna, gusto niya ng 4 na bushes ng sampagita sa hardin para madiligan ng isang umiikot na tubig pandilig. Si Ginoong Garcia ay nagguhit ng isang diagrama. Ano ba Tagalog ng diagram, Ate Ham? Hindi ko alam. Diagrama ng hardin gamit ang isang grid na ang bawat isang unit ay nagre-representa ng isang paa. Ang mga bushes ng sampagita ay nasa 1, 2, 2, 9, 9, 8 at 8, 1. Gusto niyang iposisyon ang pandilig sa isang punto na magkakasing layo sa bawat isang bush ng sampagita. Tulungan natin si Ginoong Garcia sa pamamagitan ng pagsagot sa mga susunod na tanong. Unang tanong, saan dapat ilagay ng hardinero ang pandilig? Pangalawang tanong, iguhit ang posibleng itsura ng hardin. At pangatlong tanong, isulat ang ekwasyon sa standard na forma na nagde-describe ng boundary ng bilugang rehiyon na matatakpan ng pandilig. Yun po ang ating tanong. Sana naintindihan nyo. So, meron tayong X and Y axis. Ito yung X axis, ito yung Y axis. Dinrawing ko na po siya. So, ito-drawing natin ang ating tanong. Meron daw 4 na bushes ng sampagita na nasa 1, 2, saan ba yung 1, 2? 1 sa X, 2 sa Y. Dito yung isa. Sampagita daw dito. Lagyan natin ng sampagita. Yan, isang bulaklak na lang do drawing ko. Pero basta may mga sampagita dyan. Sa 1, 2. 1, 2. Tsaka sa 2, 9. 2 sa X. 9 sa Y. Katapat ng 9. Hindi nakita. Sa Y. Yan. Meron din ditong sampagita. May mga sampagita dyan. Sa 2, 9. 2, 9. Meron din sampagita sa 9, 8. So 9. Tapos katapat ng 8. Saan ba yung 8? Ito. Katapat ng 8 sa Y. Yan, may sampagita din dito. Yan. 9, 8. At sa 8, 1. 8, 1. Meron din ditong sampagita. 8, 1. Ngayon, sabi, lalagyan niya ng umiikot na water sprinkler. So, saan
Sige, sa unang tanong na tayo. Where should the gardener place the sprinkler? Saan niya ilalagay ang sprinkler na magkakasing layo? Siyempre dito, para siyempre abot yung pag nadiligan. So, siyempre sa gitna, banda rito. So, ito daw yung sprinkler. Yan, sprinkler. Yan yung naikot yan, naikot. Umiikot yan. Imagine niyo umiikot yan. Tapos nadidiligan yan. Pag ganun yung tubig. Diba sa sprinkler sa mga garden. Pag ganyan. So, madidiligan niya yung mga sampagita dun sa 4 na points. Yan. So, yung pandilig niya, syempre, magkakasing layo lang yung maaabot niya pabilog. Kasi, nasa gitna siya eh. So, parang magkakasing layo lang yung maaabot niya. Yan. Parang magkakaroon siya ng circle. Ngayon, saan dapat to? Anong point dapat to? Ayun yung tanong sa number 1. Where should the gardener place the sprinkler? So, paano ko isosolve yan? Paano isosolve ni Kuya Wanda? Itong tanong. Disclaimer po, hindi teacher si Kuya Wonder. So, pwede pong mali ang aking solution. Pwedeng mali ang aking sagot. Pwedeng hindi ito ang solution na gusto ng inyong teacher. Ito ay solution ko lamang kung paano ko ito sasagutin. So, ang gagawin ko dito, pagko-connect ko muna yung mga dots. Connect ko muna yung mga dots. So, ganito ang aking gagawin para ko to isolve. Connect ko yung 4 na dots. Yan. Isa pa. Tapos dito. Yan. Yan. Kung mapapansin nyo, square pala to. Square. So, paano ko nasabing square to? Pantay-pantay yan layo nyan. Save kung bibilang ka dito, papunta dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos kakanan ka ng isa. Nandun ka na. Pag mula dito, papunta dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bababa ka na isa. Dito naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kanan ka ulit. Kakaliwa ka na isa. Ito naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akyat ka. So, magkakasing layo lang yung 4. So, square yan. So, kapag square, mahanap mo ang gitna kapag pinagtugtong mo yung magkatapat na point. Pagdugtungin mo yan. Pagdugtungin mo yan. So, saan dapat ilagay ang sprinkler? Dito sa gitna. So, nag-meet yung dalawang linya na nilagay natin dito sa point na to. So, ano ang coordinate nito? 5 sa X. 5 din sa Y. So, ilalagay mo ang sprinkler sa point na 5, 5. So, yun ang sagot ko sa number 1. Number 2, draw the possible appearance of the garden. So, ayan na yung appearance niya. May sprinkler sa gitna. May mga bulaklak sa gilid. Gusto mo, lagyan mo ng mga damo-damo. Pwede rin. Para maganda. Lagyan mo pa siguro na iba pang bulaklak. Ikaw nang bahala. Hindi ko alam kung anong gusto nila na i-drawing. So, ayan. Basta. Yan na yung pinaka-drawing ko. Number 3, write the equation in standard form that describes the boundary of the circular region to be covered by the sprinkler. So, i-standard form daw natin itong, kasi circle to eh. Gaya ng sinabi ko kanina, dahil sprinkler yan, magkakasing layo lang yung maabot ng kanyang pandilig. So, pantay-pantay yan sa palibot yung maabot niya. Magiging circle yan. Yan. So, ano daw ang equation in standard form nitong circle na to na cover ng sprinkler? So, ano ba ang standard form? So, x minus h squared plus y minus k squared equals r squared. So, dapat kabisado nyo na to sa mga previous learning task nyo. HK yung center. R yung radius. So, may center na tayo. 5, 5. So, ang center natin ay 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 5, 5. So
pero wala pa tayong radius. So paano natin hahanapin ang radius? Gamitin natin ang distance formula. So mula sa center, pare-parehas naman ang distance niya kahit saang point dyan. So pili ka na lang ng isang point. So ito yung piliin natin na point, itong 29. So sulit ko nga, hindi kita. 29. So yung 2 yung gagawin natin x sub 1, 9 yung gagawin natin y sub 1. Yung center 5, 5. Ito yung x sub 2, y sub 2. Sulat ko lang dito sa kabila ulit. Bakit x sub 1, y sub 1, yung isang point 29, x sub 2, y sub 2, yung center 5, 5. So hanapin natin yung distance ng dalawa, gaano sila kalayo, para makuha natin yung radius, dahil ang radius ay distance ng center papunta sa point sa circle. So yan yung radius, yan, gaano yung kalayo. So ano ang distance formula? Napag-aralan din natin yan sa previous learning task. D equals square root of x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. So substitute natin ang mga value. X sub 2 5 minus x sub 1 2 squared plus y sub 2 5 minus y sub 1 9 squared. D equals 5 minus 2 3 squared plus 5 minus 9 negative 4 squared. D equals 3 squared 9, negative 4 squared 16. D equals square root of 9 plus 16 25. D equals square root of 25 5. So ang distance na nakita natin, ito na rin yung radius, yung distance from center sa circle, 5 feet. 5 feet kasi yun yung sabi sa problem each unit daw nagre-represent ng 1 foot. So ang radius natin ay 5 feet. So meron na tayong radius 5. Pwede na nating i-substitute dito sa ating equation. So saan ko ba isusulat? X minus h 5 squared plus y minus k 5 din squared equals r 5 squared. So ang ating equation in standard form ay x minus 5 squared plus y minus 5 squared equals 5 squared 25. So yan ang ating equation in standard form na nagde-describe sa boundary ng circular region na nako-cover ng water sprinkler. Yan ang aking sagot sa number 3. So yan po ang ating learning task 4. Shoutout portion po muna tayo. Shoutout sa ating mga ka-Wonderham na sina Norwin Acosta, Mary Grace Onte, Jedi Baleta, Ianis De Leon, Heavenly Babiera Racoma, Lowell J.H. Tosino, Lex NCL24, Alea Panganiban, Onyok Pon, Nickman TV, isa sa ating mga solid ka-Wonderham, Carl De Leon, Potato Clips, Ashley Dar, at Music is Life. Kung may natutunan kayo sa video na ito, please like, share sa inyong mga classmate, tropa, best friend at crush, at pasubscribe nyo na rin sila sa ating YouTube channel. Bye-bye!